si Chloe na umupo sa silya sa tapat ng table kung saan nga nakita si Adrian. 1 linggo itong nawala. Nagbakasyon ito sa Hong Kong kasama ang nobyo nito. Parang may kakaiba sa ngiti mo, nakangiting puna nito. Hindi siya umimik, nanatili lang siya nakamuti. Kayo na ni Tom, no? Nakangiting paghuhula nito. Lumuwang ang pagkakangiti niya. Nagliwanag ang mukha nito. Oh my God, Chloe! Finally, nagka-boyfriend ka na. Hindi ka na no boyfriend since birth. Nabura ang ngiti niya at sinaway ito. Tumahimik ka nga, she hissed. Tumingin siya sa mga kalapit na mesa sa restaurant. Nakakahiya. Anong nakakahiya mo? Nakakahiya na 25 years old na ako nang magka-boyfriend for the first time. May hinang sabi niya. Ikaw lang naman ang may kasalanan, no? Sobrang choosy mo. Lahat na nanligaw sa'yo, binasted mo. Masyado kasing mataas ang standards mo. Napaka-idealistic mo kasi. Masama bang maghangad ng boyfriend na pwedeng ipagmalaki? Well, may point ka dyan. May ipagmamalaki mo nga si Tom. Umiti siya ng maluwag at nangangarap na tumingin sa ceiling. She thought of Tom's face. Tomas Velasco III was 29 years old. Graduate ito ng commerce at may master degree. Isa itong sales director sa isang kilalang food company, ang FTC Food Corporation, kung saan siya nagtatrabaho bilang accounting supervisor. Higit sa lahat, matangkad, guwapo at certified hunk ito. Ito ang kanyang ideal man. You are so lucky, girl. I'm so happy for you. Nakangiti at kuwang maluha-luha pang sabi ni Adrian. I know he's worth the long wait. Kinikilig na sabi niya. Matagal na siya nagpapakit kay Tom. Hanggang isang araw ay napansin din siya nito. Sinuyo siya nito at pagkalipas lang na 1 linggo ay sinagot niya nito. 1 week na relationship nila. So far, everything was okay between them. They shared almost the same interests and even their zodiac sign were compatible. So, how was your first time? Tanong nito nang kumakain na sila. Minuya muna niya ang kinakain at inabot ang baso ng juice bago sumagot. First time in a relationship? First time sa sex. Nasamit siya sa iniinom dahil sa narinig. Kandaluha siya nang dalhiti siya na upo. Mabilis na tumayo ito at hinagot ang likod niya. Nang umayos ang pakiramdam niya ay pinunasan niya ang mga luha niya. Nagpakawala lang siya ng malalim na hinga. Okay ka na? Tanong ni Adrian. Okay na. So how was it? Tanong nito, pinyang pagkangangiti. Nasamit na siya sa lahat ay ayaw pa rin siyang tantanan nito. Her first time. Nakakasamid naman talaga ang topic na yon. Kung alam lang ni Adrian kung ano ang tinatanong nito sa kanya, hanggang ngayon ay wala pa rin itong kaalam-alam tungkol sa nangyari sa kanya 5 years ago sa debut ng kapatid ni Hero. Ano ka ba, Adrian? 1 week pa lang kami. Ibig sabihin, wala pang nangyayari sa inyo? Virgin ka pa rin? Mahinang asik nito. Virgin. Napaka-odd isipin na hindi na siya bilhin samantalang hindi pa siya nagkakanobyo bago si Tom. I repeat, 1 week pa lang kami. Hindi ba dapat hindi pa nakakarating sa ganyang bagay? Paiwas ang sagot ito. I can't believe na conservative pala si Tom. Hindi lang niya na-try na umiscore agad sa'yo. Ayaw pa out, tanong uli nito. Nung 1 week pa lang kami Singhal niya rito. Nahampas pa niya ang mesa. Nabigla ito sa reaction niya. Ito naman, para nagtatanong lang, high blood ka? Ang tingin ko lang naman kasi kay Tom, siya yung tipo na nambubusog sa romansa. Kumagipit pa ito. Bigla siya nag-alala at napaisip sa sinabi nito. Paano kapag hinihingi nito ang ganung bagay sa kanya? Alam nitong ito ang unang nobyo niya. Kapag natuklas na itong hindi na siya bilhin, ay hindi malayong isipin itong hindi siya mabuting babae dahil ibinigay niya ang sarili sa hindi niya nobyo. Patungo sina Chloe at Tom sa kanyang kotse ng huli sa isang restaurant kung saan ito nag-set ng dinner kasama ang younger sister nito si Tara. Isang model at socialite ang kapatid nito si Tara. Ilang beses na rin pumunta si Tara sa pinagtatrabuhuan nila ni Tom. Kahit hindi pa niya personal na kilala ito, ay may idea na siya sa ugali nito base sa mga naririnig niyang usapan sa opisina patungkol dito. Maarte at maldita raw ito.
Gayunman, ngayong nobyo na niya ang kapatid nito, kailangan niyang pakisamahan ito. Do you think magkakasundo kami ni Tara? Matagal bago ito nakasagot. To be honest, I don't know. Bihira nakakasundo ni Tara. But, well, I hope she'll like you. By the way, kasama pala niya ang boyfriend niya. Kaya malamang na mabait yun ngayon. Kailangan kasama niya ang boyfriend niya para maging mabait siya. Nakakunot noong tanong niya. Tumawa ito. Napansin ko lang kasi na kapag kasama niya ang boyfriend niya, mabait siya na parang may split personality. Really? Then that boyfriend of hers must be something else. Kababata namin yung guy noong nakatira pa kami sa Antipolo. Matalik na magkaibigan ng mga father namin. Noon pa man, may gusto na si Tara doon. After several years, nagkita uli sila, they hook up. That's nice. Parang pang-romance novel pala ang love story nila. Ngumisi lang ito at hindi na nagkomento. Ilang sandali pa ay huminto na ang kotse sa tapat ng restaurant. Pagpasok nila ay nakita agad ni si Tara na nakaupo sa bandang gitna ng dining hall. May kasama ito na lalaki na nakaupo patalikod sa gawin nila. There they are. Ni Tom at ginayan siya palapit sa dalawa. Sorry you were a bit late. Ni Tom na nakalapit na sila. It's okay, nakangating sabi ni Tara. Tumayo ito at nakipagbeso sa kanya. Hi, I'm Tara. Nice to meet you. I'm Chloe. It's nice to meet you too. Naalala niyang sinabi kanina nito. Kung hindi kasama ni Tara ang nobyo nito, magiging ganun kaya ito kanay sa kanya. Speaking of Tara's boyfriend, binalingan niya ang lalaking kasama nito sa mesa para lang magimbal sa nakita. The guy seemed to recognize her too. Gaya niya halatang hindi rin ito inaasahan na makikita siya. Pero saglit lang ang pagkasurpresa nito dahil sumilay agad ang piluliti sa mga labi nito habang nakatitig sa kanya. By the way, Chloe, this is my boyfriend Juan. Pagpapakilala ni Tara sa nobyo nito, sabay ang klase ng braso sa lalaki na ngayon ay nakatayo na. Juan Gonzalez, sa dinami-dami naman na lalaki sa mundo, bakit ito pa naging nobyo ni Tara? What a freaking coincidence. Hey honey, ba't ganyan na reaction mo? Magkakilala ba kayo? Nakakanot noong tanong sa kanya nito. Bumaling siya dito. Yeah. We went to the same college sa SU. Humiti siya upang itago ang pagkabigla. Really? So you know each other pala? Small world ha? It's so nice to see you again, Chloe. How have you been? Tanong ni Juan sa kanya. Good, sagot niya na pilit na pinakasual na boses kahit deep inside ay kinakabahan siya. Come on, let's sit and order food na, ani Tara kapag Juan. Nagsiupo na nga sila, bilog ang mesa. Nasa kanan niya si Tom at sa kalawa naman niya si Tara. Nasa harap niya si Juan na nakatitig pa rin sa kanya. Habang hinihintay nila ang pagkain na in-order nila, ay may tumawag sa cellphone nito. Nang makasikus ito sa kanila, ay nagpalam ito na tutungo sa ladies room. Doon niya pinakuha na ang kinikim-kim na inis. Bakit kailangan makita pa uli sila ni Juan? Dahil nobyo ito ni Tara, hindi malayo maulit ang pagkikita nila. Inakala niyang makagraduate ito sa kolehiyo, ay hindi nang kukrus uli ang landas nila. She remembered their last encounter. Umiyak siya sa harapan nito at nakiusap dito na huwag na siyang lalapitan pa nito. Mula nga noon ay hindi na ito nagtakapan ng lumapit sa kanya. Ngunit may mga pagkakataong hindi maiwasang makasalubong niya ito sa campus o makita sa cafeteria kapag break siya. Kahit hindi na ito lumalapit sa kanya, ay ramdam na ramdam pa rin niya ang presensya nito dahil parang lagi narin ito sa kanyang tabi. Dahil doon ay palagi pa rin niyang inaalala ang nangyayari sa pagitan nila. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag nang makagraduate na ito. Naisip niyang hindi niya na ito makikita pa. Ngayong nag-cruise uli ang mga landas nila, muling bumalik ang bigat at pangamba sa dibdib niya. Natatakot siyang ipulgan nito kay Tom at kay Tara ang sekreto nila. Marahas siyang napailing. Hindi siya makapapayag na muli itong maging balakid sa kaligayahan niya. Sinira nito ang pag-asa niya kay Hiro noon. Hindi siya makapapayag na sirain din ito ang relasyon nila nito. Gagawin niya lahat para manatiling sikreto ang nangyari noon. Humingi siya ng malalim at kinalma ang sarili.
bago siya lumabas ng ladies room at bumalik sa mesa nila. Nakahain ang pagkain nila nang bumalik siya. Naroon na rin si Tom. So tell me, how was Chloe way back in college? Tanong ito kay Rowan na magsimula na silang kumain. Kumabog ang dibdib niya. Palihim na sinulyapan niya si Rowan. Hindi naman siguro sasabihin kay Tom anong magitan sa kanila noon. Pigil ang hinintay niya ang sagot ito. Chloe is the girl who was head over heels in love with the captain of the soccer team. Palagi siya nagpapakit kay Hero noon. Para siyang stalker, nakangising sagot ni Rowan. Saka siya tinignan na parang nang-aasar. Ang walang ya, at talaga sinabi pa yun. Pinilit niyang umiti na para bang wala lang sinabi si Rowan. Kahit parang gusto niya itong patuhin ang tinidor. Grabe ka naman, hindi naman ako stalker, no? But I always see you whenever Hero is around. Bumaling siya kay Tom, mukhang hindi naman na-turn off ito. In fact, mukhang na-amuse pa ito sa sinabi ni Rowan. Ganyan din sa akin si Chloe Akala niya hindi ko napapansin na panay ang pagpapakot niya sa akin noon. Hinampas niya ng mahina sa paligid ng nobyo. Shut up, napangiti siya. Pero nakitang ka naman sa akin. Tumawa si Tom. Napansin niya ang kaunting trace ng pagkain sa gilid ng mga labi nito. Kinuha niya ang tibong napkin at pinunasan ang gilid ng mga labi nito. Namapasugap siya kay Rowan na seryoso na ang tsura nito habang nakatingin sa kanila nito. Baby, try this ani Tara kay Rowan. Inuumang nito sa nobyo at tinidor na may nakatusok na piraso ng karne. Rowan took the food. Masarap? Nakanting tanong ni Tara dito. Tumango si Rowan. Pinunasan ni Tara ang bibig ng lalaki kahit wala naman trace ng pagkain sa mga labi nito. Kalatang head over heels in love si Tara kay Rowan. Kulang na lang kasi ay pumulupot ito sa nobyo habang kumakain. Well, hindi naman niya masisisi si Tara dahil kahit siya ay aminadong gwapo si Rowan. Lalo pa itong gwapo at gumanda ang pangangatawan sa nakalipas na ilang taon. Ngunit panlabas na katangian lang ang maganda rito dahil hindi tulad pa rin ito ng dati na mapaglaro at sensitive sa damdamin ng ibang tao. So how long have you been together? Tanong ni Rowan habang pinaglipat-lipat ng tingin sa kanila ni Tom. 2 weeks pa lang kami pare, sagot ni Tom. I see, tumango-tango sabi nito habang nakatingin sa kanya. By the way, are you coming to our parents' anniversary? Tanong ni Tom kay Rowan. Nakatakda siyang umalis next month on the 15th. Para sa isang 5-day vacation sa bahay ng parents ni Tom at Tara sa Pilar, Surigao del Norte. In fact, nakapag-file na siya ng leave sa kanyang trabaho para doon. Sa 15 ay kaarawan ng mama ng mga ito at sa 19 ay yung wedding na anniversary ng mag-asawa. Kaya 5 araw sila doon. Hindi masyado kasi maraming trabaho next month. Halatang disappoint si Tara. Lihim naman siya ni Diva. Mabuti naman at hindi na makakasama si Rowan na 5 araw sa bahay ng parents ni Tom at Tara. Hindi siya nangangamba na baka maisipin nitong ibulgar ang sikreto nila kapag naroon na sila. Sayang naman, makakapag-bonding sana tayong 4. Always coming with me, sabi nito. Tumingin sa kanya si Rowan. Napatingin naman siya kay Tara na mukhang naiingit sa kanila nito. Kapag kuha na bumaling ito kay Rowan. Baby, sumama ka na kasi. Mama and Dad want to see you again. Your parents are going to be there too. Tapos ikaw wala. Nakalabing wika ni Tara dito. I'll think about it. Ani ni Rowan. No, don't you ever think about coming. Nagpapalit na sigaw niya sa isip. Sumuhaw pag-asa sa mga mata ni Tara. Thank you, baby. I really hope you can come. Nagpaalam si Tom na pupunta ng men's room. So, Chloe, what do you do for a living? Tanong ni Tara nang maiwan silang tatlo sa mesa. I work as an accounting supervisor at FTC. Magkatrabaho kami nito. Magkaibigan kami ng department. I see, I think your job is boring. Frank ang sabi nito. No, it's not. Mukha lang boring dahil office work. Anyway, I also manage my mom's flower shop every weekend. Ikaw, you're a model, right? Yes, still a proud na sagot nito. And Rowan is a design director for Trek. He designs motorbikes and industrial machines. Mukhang proud ito sa nobyo. Nice, nasabi na lang niya. Oh wait, I have to go to the ladies' room. Something got stuck between my teeth.
Tumayo ito at naghumakbang palayo. Parang gusto niya sumunod dito dahil ayaw niyang maiwan sila ni Juan sa mesa. Natingnan na si Juan ay nakatingin naman ito sa kanya. Hindi niya napigilan sa sarili. Ilapan ito. Nagpatuloy na lang siya sa pagkain kaysa kausapin ito. Hanggang ngayon, galit ka pa rin sa akin. Tinignan niya ito. Tila naamis ito habang nakatingin sa kanya. It's been years, Phil. Hindi mo ba ako namiss? Mukhang hindi ka pa rin nagbabago. Flirt at mapangkasal ka pa rin. Hindi ko maintindihan kung bakit talaga ikaw pa ang naging boyfriend ng kapatid ng boyfriend ko. I couldn't take this. Why? What's the problem? Iniisip mo ba na sasabihin ko kay Tom ang sikreto natin? Nakangiti pang tanong nito na tiling wala itong pakialam kahit halatang na-frustrate siya sa sitwasyon. Pinandilatan niya ito. Huwag na huwag mong sasabihin kay Tom tungkol doon. Hindi ito nagsalita. Nabahala siya. Nangako ka sa akin na hindi mo sasabihin kahit kanino ang nangyari noon. Nanatili lang na nakangiti ito habang nakatitig sa kanya. Sumagot ka. Hindi mo sasabihin kay Tom ang napahinto siya sa pagsasalita na lumagpas sa kanya ang tingin nito. Napalingon siya sa kanyang likuran na nakti ang kanyang mga mata nang makita si Tom na nakatayo roon. Anong hindi niya dapat sabihin sa akin? Nakakunot noong tanong sa kanya. Tom, umupo ito sa tabi niya. Tell ni Chloe, ano yung hindi ko dapat malaman? Ganito kasi yung pare, aning niluwan kay Tom. 5 years ago, we were in a party, isang masquerade party. Nanigas siya. Parang gusto niyang maglaho sa kinauupuan niya. Sasabihin niya buwan ang tungkol sa namagitan sa kanila noon. Dahil nakamaskara kami, hindi namin nakilala ang isa't isa. Earlier, I've told you about Hero, right? The guy Chloe had a huge crush na on from way back. Ang akala ni Chloe, ako si Hero. She came to me and told me she loved me. Gusto niyang pigilan ito sa sinabi, ngunit tila walang salitang gustong lumabas sa bibig niya. Pati yata, voice box niya ay ninigas na rin. And then, Tom asked for the continuation. I laughed at her. Tumawa si Juan. Hiyang-hiya siya na malaman na hindi pala ako si Hero sa akin. Siya nag-confess ng feelings niya. Tumawa rin si Tom. That's fun. Yeah, hiyang-hiya siya kaya ayaw niyang sabihin ko sa iba ang ginawa niya, pati sa iyo. Ganun na lang ang relief na naramdaman niya. Ang akala niya ay talagang sasabihin nito ang lahat ng nangyari noon. Mukhang sadyang pinakabalang siya nito. Nakitawan na rin siya kunwari. I was kind of drunk that time. Naparaming inom ko ng wine kaya medyo wala ko sa sarili ko nang mag-confess ako ng feelings kay Hero na all the while pala ay hindi si Hero. Tumawa ulit ito. Binalingan niya si Juan. Nakakainis ka, Juan. Hindi mo dapat sinabi kay Tom yun. Nakakahiya talaga. Pagsakay pa niya. Hinawakan siya ni Tom sa balikat. It's okay, honey. Nakakaaliw nga eh. Ngumiti na lang siya. Nang balingan niya si Juan ay ngumiti ito ng makahulugan. Pinakaba siya ng husto nito. Nakaisang loko.